Akala ko may nakapasok na magnanakaw dito sa bahay. Ikaw lang pala. Pasensya na po, Nay, kung tinakot ko kayo. Nakita ko kasi kayong pauwi na kaya pumasok na ako. Bala ko pa naman sana kayong gulatin. Buti hindi mo ginawa. Kundi mahahampas talaga kita nitong hawak ko na walis ting-ting. Kaya nga po hindi ko na itinuloy. Dahil nakita ko na may hawak nga kayong walis. Ang sakit pa naman yan. Bakit nga pala napadalaw ka? Gusto ko lang po kayong kumustahin dito. Lagi naman akong dinadalaw ng mga anak mo. Ayos lang naman ako dito. Hindi ko po kasi maintindihan bakit ayaw niyo pang sumama sa amin sa bayan. Nagtsatsaga pa kayo sa bahay na ito. Bahay naman ito ng namayapa mong ama at dito lang ako titira. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Kaya lang po ang problema yung mga kapitbahay natin. Ayoko lang kasi na mas lalo pang lumala ang alitan sa pagitan ng mga magkakamag-anak. Hindi naman tayo nakikisawsaw Tsaka ang tagal na ng pangyayaring yon. Dapat lang siguro nakalimutan na lang. Yun nga po ang sabi ko kay Ate Belinda. Dapat nga kako bilang nakakatanda sa aming magpipinsan, siya na lang ang magpatawad. Sinusulsulan din kasi siya ng iba pa ninyong pinsan. Pati kasi mga bata sa pamilya nagpaparinigan na rin sa social media. Sabi ko nga baka mamaya pati sila magkaroon na rin ng alitan. Ewan ko ba kasi sa iba nating kamag-anak, hindi na lang kalimutan ang nakaraan. Matagal na naman kasing tapos yon. Palagay ko po kasi sina Ate Belinda ang ayaw pang makalimot. Dahil tatay nga nila ang naagrabyado. Naiintindihan ko naman ang sentimiento nila. Pero kung tutuusin, may kasalanan din ang ama nila. Ang hirap nga pong paliwanagan ni Ate Belinda Ang taas din naman kasi ng pride ng babaeng yon. Ayaw tumanggap ng paliwanag. Sang-ayon po ako sa inyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi pa rin magkaayos ang mga pamilya natin. Kahit gaano kataas ang lipad sa huli babagsak pa rin dahil sa sariling ugali. Mas mabuti pa rin na maging mapagkumbaba sa kapwa. At huwag pa irali ng taas ng pride dahil ayaw ibaba ang sarili sa paghingi ng tawad. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Bago lang po ako sa inyong channel pero lahat ng kwento nyo nagustuhan ko po. Ang ilan pa nga sa mga yon nagpaluha sa akin habang nakikinig. Lalo kapag may kinalaman sa usaping pampamilya. Tawagin nyo na lang po ako sa palayaw na Terry. May asawa at may 2 anak. Edad 50 na sa kasalukuyan at tubong Cavite. Ang ibabahagi ko po ay tungkol sa mga kamag-anak ko at ang matagal ng alitan sa loob ng pamilya na nag-ugat sa isang pangyayari na hindi naman sinasadya. Kung paano yun nagwakas, akin pong ikukwento. Terry! Nandiyan ka pala, hindi ka man lang nagpaparamdam Kailan ka pa dumating? Kahapon lang ako dumating, ate. Magtatagal ka ba rito? Oo, dito muna ako para masamahan ko si inay. O bakit? May sakit ba si Tia Carmen? Naku, wala. Malakas pa sa kalabaw si inay. Papasok na kasi ang mga anak ko sa kolehiyo. Kaya wala nang dadalaw kay inay. Magiging busy na sila Akala ko naman may nangyari na kay Chang, kaya ka biglang napadalaw. Kumusta na nga pala kayo dito? Ayos lang naman. Tamang-tama may handaan sa amin. Konting salo-salo lang naman. Tutal malapit naman tayo sa isa't isa. Imbitahin ko na rin kay ni Tia Carmen. Ano bang meron? Birthday lang ng asawa ko. Ilang taon na si Kuya Bogart? 60 na. Hindi halata Matikas pa rin kasi si Kuya Bogart at wala pang puting buhok. O paano? Pakisabi na lang kay Chang Huwag kayong mawawala sa Sabado sa Makalawa na yon. Oo, siguradong nandun lahat ng kamag-anak natin. Hindi lahat Kakampi lang namin ang inimbita ko. Dito nga sa compound natin kayo lang ni Tia Carmen. Bakit naman? Alam mo na, wala na kaming pakialam sa iba. Ate naman, hindi pa rin ba matapos-tapos ang issue na yan? Ang tagal na kasi niyan Masyado silang mayayabang.
Akala mo kung sino. Ang totoo niyan, wala naman akong nababalitaan na sinasabi nila. Tahimik nga lang sila eh. Paano hindi sila tatahimik? Mga guilty kasi sa nangyari noon. Baka kasi mamaya pati mga bata mag-away-away na rin. Kung mangyari man yun, walang dapat sisihin kundi sila. Pamilya tayo dito at magkakapit-bahay pa. Hindi tama na tayo-tayo lang din ang nag-aaway. Sila ang nag-umpisa ng lahat eh. Huwag mo sanang kalilimutan yan. Sa pakikipag-usap ko kay Ate Belinda, napatunayan ko lang na hindi pa rin siya nagbabago. Naiiling na lang ako at nagdadalawang isip din kung pupunta ako sa kanila. Hanggat maaari kasi mas gusto kong gumitna sa away ng pamilya namin. Kaya lang inaalala ko naman baka isipin ng pinsan namin na kay Kuya Val ako kumakampi. Bala ko lang sanang samahan si Inay. Pero mukhang magkakaproblema pa yata ako sa pag-uwi ko dito sa amin. Nung hapon naman si Kuya Val ang nakakita sa akin habang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Terry, ikaw nga. Mabuti umuwi ka ngayon. Kumusta na? Saan ka galing yan? Ayos lang naman kami. Galing ako sa trabaho eh. Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman. Sino nga pala yung kasama mo dyan? Ako lang kuya. Kahapon lang din ako dumating. Pasensya na kayo kung hindi pa ako nakadalaw sa inyo ha. Inuuna ko kasi ang mga gawain dito sa bahay ni nanay. Magtatagal naman ako. Punta ka lang sa bahay para makapagkwentuhan naman tayo. Ang tagal na nating hindi nagkita eh. Ang dami nang nangyari. Oo nga daw, nabanggit nga ni inay. Uy, nasan nga pala si Tia Carmen? Nasa loob si inay. Pasok ka muna kuya. Sa ibang araw na lang. Sabi mo nga magtatagal ka rito sa atin eh. Hinihintay na rin kasi ako ng Ate Fe mo. Sahod ngayon, kaya kailangan ko munang maibigay ang pera ko. O sige, tatapusin ko lang din muna tong pagwawalis. Halos magkalapit lang ang bahay ni na Kuya Val sa bahay ng pinsan naming si Ate Belinda. Yun nga lang mas kita na medyo nakakaangat sa pamumuhay sila ate. Nakatapos din kasi ang mga anak niya at isa na lang ang nag-aaral. Kumpara sa mga anak ni na Kuya Val. Nagsimula ang alitan sa pagitan ng mga magulang nila na hanggang ngayon hindi pa rin natutuldukan. Narinig ko na parang may kausap ka kanina. Si Kuya Val po ang kausap ko kanina. Niyayaya ko nga po na pumasok muna pero tumanggi siya. Saka na lang daw. Napakasipag ng pinsan mong yon. Silang dalawang mag-asawa. Kaya lang, hindi talaga swerte sa buhay. Hindi katulad ni Belinda. Si Ate Belinda naman po kasi nakapag-abroad noong araw ang asawa kaya nakapagpundar. Nag-iisip nga ako kung pupunta sa kanila sa Sabado. Matagal na akong hindi pumupunta tuwing may handaan sa kanila. Puro kasi sila kayabangan. Kaya himala na inimbita ka niya. Hindi rin maganda ang kutob ko sa pagpunta doon. Kaya hindi na lang siguro ako pupunta. Pwede ka naman pumunta na ikaw lang para walang masabi. Sa totoo lang kasi, ayoko nang makisali pa sa kanila. Nay, handaan naman po yun. Palibasa kasi ngayon ka lang pupunta sa okasyon sa bahay ni na Belinda. Kaya wala kang alam. Ano po ba ang mangyayari kung sakali? Puro paninira sa iba nating kamag-anak. Yung mga bisita naman, sige rin ang panggagatong. Ayoko ng ganoong usapan. Ganun palang ginagawa nila. Kaya nga ako umuwi dito para sana hindi na lumala ang alitan ng mga bata. Yun pala, mas matindi ang sa mga matatanda. Anong magagawa mo kung mismong mga magulang ang ayaw paawat? Minsan, ayoko na lang lumabas ng bahay para hindi ko na lang masaksihan ba ang nangyayaring iringan. Nag-ugat lang naman ang away ng pamilya, kina Tio Narciso at Tio Romulo. Sa mga magulang ni na Ate Belinda at Kuya Val, ang tagal na kasi hindi pa kalimutan. Ang pinsan mong si Belinda ang nagmamatigas. Sa lagay na yan, wala pa kayong pinapanigan ha? Pansin ko, puro pabor kay Kuya Val ang sinasabi ninyo eh. Dahil nakikita ko naman ang pagsisikap ni Val na makipag-ayos na kahit noon pa. Pero matigas pa sa bato si Belinda. Habang nandito po ako,
Sisikapin kong magkabati na ang mga magkakamag-anak natin. Sana nga, bago man lang ako sumunod sa mga kapatid ko. Nay, bakit naman yan ang sinasabi ninyo? Doon na rin naman ako papunta. Para kapag nakita ko sila masabi ko sa kanilang nagkasundo na ang mga anak nila. Palagay ko po kaya tumatagal ang alitan dahil na lang sa pride at katayuan sa buhay. Nagugat kasi ang alitan ng pamilya dahil sa inuman. Magkakasama nun si Tio Narciso at Tio Romulo kasama ng ilang pinsan nila. Nagkainitan ng dalawa hanggang mauwi sa pananaksak ni Tio Narciso sa kapatid. Agad naman siyang sumuko, pero hindi na nakaligtas si Tio Romulo. Yun ang matinding ikinagalit ng pamilya ni Ate Belinda. Napagbayaran naman ni Tio Narciso ang ginawa at humingi na rin ng tawad sa kanila. Pero hanggang sa mamatay siya, hindi niya nakuha ang pagpapatawad nila. Oh, pinsan, napadalaw ka. Pasok ka muna. Ako na ang nagdala ng langis na hinihingi ni Ate Fe. Ano bang nangyari sa anak ninyo? Kahapon pa kasi sumasakit ang tiyan. Sa tingin ko, baka may nakain kahapon sa eskwelahan. Mahilig din kasing bumili sa tabi-tabi hindi naman sa nagsusuplado ako, pero hindi naman kasi natin alam kung malinis ba ang pagkakaluto. Hindi naman marunong makinig sa nanay niya. Ganyan lagi ang bilin ko kinabaste. Ewan ko lang kung sinusunod ako dahil hindi ko naman nakikita. Hayang naman siya sa langis ng Lola Carmen niya baka bumuti na rin ang lagay. Nasaan nga pala ang anak mo? Natutulog siya ngayon dahil kagabi nga napuyat pati kami ng nanay niya. Sana bumuti na ang lagay ni Kay. Oo nga, ang hirap kasi kapag may sakit ang anak. Sinabi mo pa, kahit ba sabihin mong malalaki na ang mga yan. Mukhang gising na si Kay. Ibibigay ko muna ito kay Fe para maipahid niya na sa tiyan ng bata. Sumunod naman ako kay Kuya Val hanggang sa kwarto. Nakita ko nga na namimilipit sa sakit ang dalagitang si Kay. Habang inaalalayan siya ng nanay niya na maupo. Napansin kong namumutla na ang anak nila at nangingitim na rin ang labi. Kuya Val, Ate Fe, sa tingin ko kailangan nyo nang dalhin ang anak nyo sa ospital. Para kasing hindi na maganda ang lagay niya. Kagabi ko pa nga sana gustong dalhin si Kay sa ospital. Kaya nga lang, nag-aalala si Fe sa gastusin. Baka naman daw kasi mawala rin. Naubos kasi ang ipon namin, pambayad kay Ate Belinda. May utang kayo kay Ate Belinda? Nasira kasi ng panganay naming anak na si Maki yung bike ng anak nila. Para matigil na lang siya, binayaran na lang namin. Napapahiya na kasi ang mga bata sa kakaputak niya May pera pa naman ako dito, ipapahiram ko na lang. Ang importante madala si Kay sa ospital. Salamat, Terry ha. Hindi talaga namin alam kung kanino palalapit Ihanda nyo na lang ang kakailanganing gamit. Ako nang tatawag ng tricycle sa labasan. Hindi na ako sumama sa paghahatid sa ospital. Paglingon ko, nakatayo sa di kalayuan si Ate Belinda. Nakangiti pa siya na parang natutuwa sa nangyayari. Nang mapansing nakatingin ako sa kanya, bigla siyang tumalikod at naglakad palayo. Pag-uwi sinabi ko kay Inay ang nangyayari kay Kay. Bumakas naman ang labis na pag-aalala rito. Hindi na talaga matapos-tapos ang pagsubok na dumarating sa kanila. Akala ko simpleng pagsakit lang ng tiyan. Sana naman hindi na food poison ang anak nila. Kumain daw kasi ng tinitinda sa labas ng eskwelahan. Dapat sumama ako kanina sa pagpunta sa bahay nila nang matignan ko rin ang apo ko. Pag uwi po nila, pwede nyo namang tignan si Kay. Sana naman bumuti na ang lagay ng bata. Naalala ko mamaya na pala ang okasyon kina Ate Belinda. Siguro, sasaglit lang ako tapos uuwi na rin. Wala po talaga ako sa mood Ikaw ang bahala. Sigurado po ba kayo na hindi pupunta? Inimbita rin kayo ni Ate Belinda Hindi na anak. Hindi na rin kasi ako sanay na lumalabas pa ng gabi. Lalo na't nag-uumpisa na rin lumabig ang panahon. Sumasakit na ang mga buto ko. Sige po,
Ako na lang ang bahala magsabi kay Ate Belinda. Saktong hapunan na ako pumunta. Dahil ang plano ko pagkatapos kumain magpapaalam na rin ako. Marami na rin bisita noon at halos hindi ko kilala. Hinanap ko ang mga kamag-anak namin pero wala sila. Mukhang hindi sila inimbita. Pero pagpunta ko sa may kusina, naroon pala silang lahat. Kanya-kanyang toka sa pagliligpit. Tumulong na rin ako sa kanila habang nakikipagkwentuhan. Nang makita ako ni Ate Belinda, binati lang niya ako at wala namang sinabi. Ang plano ko tuloy na pag-uwi ng maaga ay hindi nasunod. Kinabukasan, nagising ako sa pagyugyug sa akin ni Inay. Iinat-inat pa akong bumangon. Bakit po, Nay? Galing kasi ako sa bahay ni Naval. Sabi ni AJ, nasa ospital pa daw ang mga magulang niya. Kung medyo malala nga po, hindi talaga sila palalabasin. Napanaginipan ko kasi si Kay kagabi. Hindi maganda ang kutob ko. Masyado lang po kayong nag-aalala, kaya napanaginipan yung apo nyo. Wala ka bang paniniwala sa kakayanan ko, ha? Ano po ang ibig niyong sabihin? Tawagan mo si Val. Tanungin mo ang kalagayan ng anak. Kung malabo ka mong resulta ng check-up, pauwiin na lang ka mo ang apo ko. Sige po, Nay. Tatawagan ko na po siya. Habang tinatawagan ko si Kuya Val, nakatingin ako kay Inay. Sobra talaga ang pag-aalala niya. Kapag ganun ang ikinikilos niya, may hindi magandang nangyayari. Kung gano'n naman pala, iuwi mo muna ang anak nyo. Yun ang bili ni Nanay. Dito na lang sa bahay kayo dumiretso. Sige, hintayin na lang namin kayo. Ano ang napag-usapan ninyo? Hanggang ngayon daw po, hindi pa rin bumubuti ang lagay ni Kay. Wala naman daw pong nakikitang sakit ang doktor na tumingin sa bata. Plano nga daw nilang ilipat sa ibang ospital. Wala lang pong available na ambulansya. Iuuwi na lang daw ba nila si Kay? Yun po ang sabi ko kay Kuya Val. Mabuti naman kung ganon. Ano kaya ang sakit ni Kay? Nakakapag-alala naman. Kung tama ang interpretasyon ko sa panaginip ko sa kanya, merong sumasalbahe sa kanya. Opo? Sino naman kaya? At bakit naman yun gagawin sa bata? Tsaka pinakamabait sa magpipinsan si Kay at tahimik lang. Yun na nga siguro ang dahilan. Ang dami na talagang masasamang tao sa panahon na ito, hindi na nakakakilala sa Diyos. Kapag nagpadaig sa masama, ganun na nga ang mangyayari. Nakakalimot na, lalo na ang mga alipin sa galit. Sana naman dumating na sila. Nay, kumain na po ba kayo? Oo, nauna na ako. Bakit nga pala hating gabi ka nang nakauwi? Sabi mo sandali ka lang. Ang dami po kasing ligpitin. Ayoko rin iwan ng mga kamag-anak natin na nandun pa. Ibang klase rin talaga si Belinda. Porque siyang nakaangat sa mga taga rito ganun na lang natratuhin ng mga yon. Okay lang naman po sa akin. Minsan lang naman ako umuwi dito sa atin Ihahanda ko na lang ang gagamitin ko sa panggagamot. Hindi ko alam na sa panahong to uso pa palang gumagamit ng karunungang itim. Akala ko matagal nang nakalimutan ang ganong gawain. Kung titingnan naman kasi ang lugar namin kahit sabihin pang baryo, sumasabay na rin naman sa buhay sa syudad. May isang oras din bago dumating sina Kuya Val at Ate Fe. Buhat ng pinsan ko ang walang malay nitong anak. Kaya daw sila natagalan dahil ayaw silang payagan ng doktor na lumabas. Pumirma na lang sila ng waiver para kung sakaling may masamang mangyari kay Kay, walang pananagutan ng ospital at mga doktor. Hindi kaya merong naiinggit sa anak niyo sa pinapasukang eskwelahan? Yun na nga rin ang iniisip ni Fe. Maganda at matalino kasi si Kay. Hindi rin siya palabarkada, kaya hindi malabong pag-initan siya. Malamang kapwa estudyante lang din niya ang gumawa nito. Malalaman natin mamaya kapag lumabas na si Tia Carmen. Huwag ka nang mag-alala. Ngayon alam na natin ang dahilan ng pagkakasakit ni Kay. Gagaling na siya. Kahit gumaling pa siya,
Hindi pa rin ako matatahimik. Kailangan ko malaman kung ano ang dahilan ng taong nasa likod nito. Naiintindihan kita. Bilang magulang, ganyan din ang mararamdaman ko at gagawin ko. Tuwing meron pa naman pinagdadaanan ng pamilya namin, natutuwa talaga si Ate Belinda at ang pamilya niya. Naisip ko lang ito Bakit hindi nyo nalang ibenta ang bahay at lupa nyo? Magpakalayo-layo na lang kayo dito. Dito na kami tumanda at nasanay sa lugar na ito. Hindi namin kailangang umalis dahil hindi naman kami nagsisimula ng gulo. Alam ko naman yun. Kaya lang sa inyo nag-umpisa ang alitan ng pamilya. Matagal nang pinagdusahan ni Papang ang krimen na hindi naman niya sinasadya. Hindi pa ba sapat yun? Ang problema nga, hindi pa rin matanggap ni Ate Belinda at ng mga kapatid niya ang nangyari. Tinatanong ko naman siya dati, naming magkakapatid, kung anong dapat naming gawin para tigilan na nila kami. Wala naman siyang sinasabi. Gusto lang talaga nila kaming nakikitang naghihirap sa paningin nila. Habang nandito ako, susubukan kong paliwanagan si Ate Belinda. Ay, salamat. Pasensya ka na kung naiipit ka sa nangyayari, ha? Sa inyong magkakapatid, bukod tanging ikaw lang ang walang kinakampihan. Ang mga kapatid mo, mas kampi kina Ate Belinda Ang tanging gusto ko lang naman, magkaayos-ayos na tayong lahat. Yun din ang gusto ni Inay bago man lang siya pumanaw. Wala akong ibang hiling kundi sana humaba pa ang buhay ng nanay mo. Pakiramdam ko kasi, kapag nawala siya, mas lalong lalaki ang alitan sa pamilyang to. Siya na lang kasi ang natitira sa magkakapatid at laging tagapamagitan kapag may away na nangyayari. Dahil nga dyan, kaya siguro gusto ng mamahinga ni Inay. Kaya nga napauwi din ako dito dahil sa mga sumbong ng mga anak ko. Lagi daw malungkot ang lola nila kapag nakakabalita na may nagsagutan na naman sa pamilya natin. Pati kasi mga pamangkin natin, nakikisawsaw na rin sa usapin. Umaabot na ang parinigan sa Facebook baka naman kumalat pa ang baho ng pamilya natin yan. Lagi ko naman pinagsasabihan ng anak ko na hanggat maaari, huwag nang patulan ang naririnig nila. Ang problema kasi, ang mga anak ni Ate Belinda, manang-mana sa nanay nila. Talaga palang si Ate Belinda ang punot dulo ng lahat. Siya ang ayaw pang tumigil. Ilang sandali pa lumabas na rin si Inay at naiwan pa rin si Ate Fe. Sabay pa kaming napatayo ni Kuya Val at mabilis na siyang pumasok sa loob ng kwarto kung nasa ng anak. Kumusta na po si Kay? Ayos na siya. Sabi nga ng ina parang nagdahilan lang. Mabuti na rin at naagapan dahil kung hindi, baka malala na siya bago kumagamot. Nalaman niyo po ba kung sino ang gumawa nito sa pamangkin ko? Sinabi ko kay Fe na dahil sa katandaan ko, humina na ang kapangyarihan ko. Kaya hindi ko na malaman kung sino ang kumulam sa anak niya. Ang mahalaga po maayos na ang lagay niya. Ayun na nga nagtatawanan ng mag-anak. Maiwan na muna kita anak ha. Magpapahinga na lang muna ako. Sige po, Nay. Mukha nga pong pagod na kayo. Pumasok na rin ako sa loob ng kwarto. Bumalik na nga sa dating kulay ang balat ng dalagita maging ang labi nito. Nagpapasalamat talaga ako at ganun lang ang nangyari sa kanya. Ang iba kasing nakukulam hindi na nagagawang mailigtas, lalo na huli ng matuklasan. Hindi naman kasi lahat naniniwala sa kulam. Nang mga sumunod na araw napansin ko na parang balisa si Inay. Tuwing nasa balkonahe siya ng bahay, nakatingin siya sa direksyon kung nasa ng bahay ni na Ate Belinda. May problema po ba, Nay? Napapansin ko kasi nitong mga nagdaang araw, lagi kayong tulala. Hindi ko lang kasi mapaniwalaan ang nalaman ko. Tungkol po ba saan yan at hindi kayo makapaniwala? Sa kung sino ang kumulam kay Kay. Akala ko po ba hindi nyo alam? Huwag niyong sabihin nagsinungaling lang kayo nun kay Ate Fe. Oo, gano'n na nga. Dahil kung hindi ko gagawin yon, malamang nagkakagulo na naman ngayon. Ibig niyo po bang sabihin kamag-anak natin ang may kagagawa nun kay Kay? Oo,
Ang anak ni Belinda na si Juvie ang nasa likod nito. Sinusubukan ko nga siyang kausapin pero umiiwas. Halatang takot na takot. Halos magkasing edad lang sila. Paano niyo nagawa ang bagay na yun? Grabe na talaga ang mga kabataan ngayon. Alam kaya yun ni Ate Belinda? Hindi ko alam, pero walang dapat sisihin kundi siya. Dahil hindi siya naging mabuting halimbawa sa mga anak niya. Kilala niyo po bang mangkukulam na nilapitan ni Juvie? Oo, kilala ko ang nanay niya at minsan ko na ring itinuring na kaaway at sa huli naging kaibigan. Sa kanya pala, ipinamana ng inang kaalaman sa itim na mahika. Sinabihan ko siya na huwag na ulit kakantiin ni isa sa mga kamag-anak natin. Kung hindi, pagsisisihan niya na kinalaban ako. Hindi ko akalain na aabot na sa ganitong alitan ng pamilya. Akong natatakot Panahon na siguro para kausapin ko ng masinsinan si Belinda. Kung kakausapin niyo po siya, sasamahan ko na po kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako sasali sa usapan ninyo. Nakababahala na kasi ang pangyayaring ito. At pwede itong mag-ulit sa mga susunod na araw. Kawawang iba na hindi lumalaban. Mabuti pa po, dito na lang kayo mag-usap para walang makarinig. Ayoko na rin itong patagalin. Susunduin ko na po siya ngayon. Bago pa makasagot si inay, mabilis na akong tumalikod at naglakad palayo. Nakasalubong ko pa ang iba kong pinsan na bumati naman sa akin. Kasalukuyan naman nasa labas ng bahay nila si Ate Belinda. Sinabi ko agad ang sadya ko. Nagtataka man, sumama naman siya sa bahay. Sumilip pa sa may pinto si Juvie pero mabilis din namang umalis. Gusto niyo raw po ako makausap, Tia Carmen. Tungkol ba saan ang sasabihin niyo? Wala na bang takot ang anak mong si Juvie na gumawa ng isang bagay na nakakasakit sa kapwa niya? Ano ang tungkol sa kanya? Sana pala isinama ko siya. Nasa bahay lang naman siya ngayon Namomonitor mo pa ba ang ginagawa ng anak mo, ha? Ano po bang klaseng tanong yan, Chang? Natural dahil anak ko siya. Bakit ba parang gusto niyo yatang pakialaman ang pagpapalaki ko sa anak ko? Wala akong planong panghimasukan ang paraan ng pagpapalaki mo sa kanila. Diretsuhin niyo na kasi ko kung para saan ba to. Anong ginawa ni Juvie? Alam mo bang pinakulam ng anak mong si Juvie ang pinsan niyang si Kay? Ano? Tama ba ang pagkakarinig ko? Chang, saan niyo naman nakuha ang ideya na yan? Sa mismong mangkukulam na nilapitan ng anak mo. Kung sino man siya, nagsisinungaling lang ang taong yun. Huwag niyong pagbintangan ng anak ko o kahit sino pa sa kanila. Kung gusto mo, puntahan mo si Marie. Kilala mo naman siya, ang anak ni Tonyang. Siya ang nagmana sa kakayanan ng kanyang ina sa pangungulam. Oo, kilala ko silang mag-ina. Pero hindi ko na kailangan pang tanungin ng babaeng yun. Basta hindi ako naniniwala sa inaakusan niyo sa anak ko. Hindi ka man maniwala, pero yon ang totoo. Walang dapat sisihin kung bakit ganoon si Juvie, kundi ikaw din. Kaya niyo lang ba ako pinapunta dito para sermonan, ha? Wala po kayong karapatan, hindi ko kayo nanay. Matagal na rin naman ang nangyari sa tatay at tiyuhin mo. Bakit hindi mo nalang kalimutan? Yun naman talaga ang pinag-ugatan ng ginagawa mo. Madali niyo lang kasi sabihin yan dahil hindi kayo ang nawalan ng ama. May kasalanan naman din ang tatay mo. Ilang beses na siyang pinagsabihan na huwag nang makipag-inuman dahil mahilig siyang maghamon kapag nalalasing. Talagang tatay ko pa ang sinisi niyo. Hindi ko siya sinisisi. Sinasabi ko lang na maiiwasan sana ang trahedya kung nakinig sana siya. Dahil sa pangyayaring yun pati mga apo ko, naggagantihan na rin. Hindi ko tinuturuan ng mga anak ko na gumante. Maayos ang pagpapalaki ko sa kanila. Siguro nga hindi, pero nakikita nila ang ginagawa mo. Talaga bang hindi kayo titigil, ha? Sumusobra na kayo Ate Belinda, huminahon ka lang. Isa ka pa.
Akala ko pa naman importante ang sasabihin nyo. Pagbibintangan nyo lang palang anak ko. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo? Hindi na kailangan. Oras na maapektuhan ng anak ko dahil sa mga sinasabi nyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Napapailing na lang ako habang nakasunod ng tingin sa papalayong si Ate Belinda. Hindi ko naman mabasa sa mukha ni Inay kung anong iniisip niya ng mga sandaling yun. Galit naman na kinumpronta ni Ate Belinda ang anak. Napaiyak naman ang dalagita at agad naman na inamin ang ginawa. Inamin din ito ang dahilan kung bakit niya yung ginawa sa pinsan. Sa huli kinampihan pa rin siya ng ina. Salamat Kuya Val, nag-abala ka pa. Wala yun. Marami naman kasing binigay sa aming saging sa bambiyanan ko. Siguradong matutuwa nito ang inay. Paborito niyang nilagang saging eh. Ay, nasan nga pala si Tia Carmen? Maaga siyang umalis kanina. Baka mamaya pa ang balik nun. May kailangan ka ba sa kanya? Ay, nabalitaan mo na bang kumakalat na balita? Umuwi kasi ako sa amin at kababalik ko lang kagabi. Ikaw pa lang ang nakakausap ko ngayong umaga. Ano ba ang kumakalat na balita na sinasabi mo? Baka naman chismis lang yan. Alam mo naman na ayaw ni inay ng ganon. Kumakalat kasi dito sa compound natin at nakarating na rin sa ibang tao na nagagalit daw si Ate Belinda sa nanay mo dahil sa pagbibintang ni Chang sa anak niya. Siya pa talagang may ganang magkalat at magalit ha? Uy, ano ba yung binibintang ni Tia Carmen? Hindi yun basta pambibintang. Totoo talaga yun. Ay, kaya pala nagagalit si Ate Belinda. Nagtangka daw kasing magpakamatay si Juby dahil sa sama ng loob. Totoo ba yan? Ay, yun ang pinapakalat na balita ng pinsan natin. Pero wala naman kaming nalaman na isinugod si Juby sa ospital. At saka sabi naman ni Kay, masigla at parang wala naman siyang problema nang makita niya sa eskwelahan. Kilala sa pagiging sutil yun si Juby. Baka mamaya gawa-gawa lang ng nanay niya ang lahat para pasamain si Tia Carmen. Hindi niya pwedeng gawin yun kay inay. Wala na ba talaga siyang respeto? Palibasang hindi ka na nakatira dito sa atin. Kaya hindi mo nakikita ang ginagawa ng pinsan natin sa mga taga rito. Tingin ko ginagamit na lang niya ang nangyari noon para magawa niya ang gusto. Hindi uubra sa akin yan. Kaya nga pilit ko kayong pinagkakasundo eh. Ay, gusto ko naman sana, kaya lang matigas si Ate Belinda. Siguro dahil may pera sila. Kakausapin ko siya. Hindi ko gusto na idadamay niya si inay na wala namang masamang ginagawa. Kapag kinausap mo ang pinsan natin, lalo lang siyang gagawa ng eksena. Ipapakita na naman sa iba na siya ang biktima at ang pamilya niya. Ano? Wala na lang akong gagawin? Huwag niya akong igaya sa iba nating kamag-anak na mas piniling manahimik. Perwisyo ng ginagawa niya. Sa atin talagang magpipinsan, ikaw ang pinakamatapang. Kapag alam mong nasa tama ka, pinaglalaban mo talaga. Kung ano man ang plano mo, nandito lang ako para suportahan ka. Pagkatapos naming mag-usap ni Kuya Val, pinuntahan ko muna si Ate Belinda. Makailang beses muna akong kumatok bago niya ako pinagbuksan. Hindi niya ako pinapasok at sa labas lang kami nag-usap. Ano bang kailangan mo? May ginagawa kasi ko eh. Anong ipinagkakalat mo tungkol kay inay ha? Ayun ba? Totoo naman, di ba? Kung ano-anong ibinibintang nyo kay Juvie. Ayun tuloy, muntik nang magpakamatay ang anak ko. Gusto kong makausap si Juvie. Wala siya rito. Nasa kamag-anak siya ng ama niya at nagbabakasyon para makalimot. Noon, hindi ako naniniwala sa mga naririnig ko sa mga kamag-anak natin tungkol sa'yo. Pero ngayon, mukhang totoo naman ang sinasabi nila. Imbis na pag-ayusin mong mga taga rito, lalo mo pa silang pinag-aaway. Huwag mo sanang kalilimutan na pamilya ko ang agrabyado dahil sa nangyari noon. Matagal na namang tapos yan. Patay na nga lahat ng sangkot eh. Ultimo mga testigo nung gabing yon. Nagbayad na rin naman si Tio Narciso sa kasalanan na hindi naman talaga niya sinasadya. Bakit ba hindi mo nalang kalimutan? Palibhasa kasi kampi ka sa kabila. Kaya madali para sa'yo na sabihin yan. Wala akong kinakampihan. Hanggat maaari, gusto kong magkaayos na tayong lahat. Malabo na yung sinasabi mo. Lalo na sa ginawa niyong mag-ina. Dahil nagmamatigas ka.
Tingin mo sa sarili mo ang taas mo na dahil mas higit kang nakalalamang sa mga taga rito. Talaga naman eh. Sa bahay pa lang lamang na ako. Hindi permanente ang mga material na bagay. Kaming mga kaanak mo nandito lang lagi. Mas maaasahan kami kesa dyan sa ipinagmamalaki niyong yaman. Tigilan mo na nga ako. Umalis ka na. Wala akong panahong makinig sa'yo. Nakikiusap ako na tigilan mo na ang nanay ko. Matanda na siya para idawit mo. Sana kasi tumahimik na lang siya at hindi na nakialam. Ano? Gusto mong manahimik na lang si nanay sa ginawa ni Juvie? Hindi siya konsentidora na katulad mo. Ano? Huwag mo nga akong matawag-tawag na konsentidora. Mabuti akong ina. Naibibigay ko sa mga anak ko ang lahat ng kailangan nila. Maging mga luho na hindi nyo kayang ibigay sa mga anak nyo. Eh di ikaw na ang pinakamabuting ina. Totoo naman ah. Bakit hindi ka nalang bumalik sa inyo? Di ba ayaw mo naman tumira dito sa atin? Dahil lang kay inay kaya ako nandito. Kung ako lang ang masusunod, ayoko dito dahil sa mga katulad mong kamag-anak. Eh di umalis ka, isama mo ang nanay mo. Akala mo yata hindi malaking kawalan ng inay kapag umalis siya dito. Baka nakakalimutan mo, may malaking papel siyang ginagampanan dito. Wala nang may kailangan sa kanya. Marami na magagaling na doktor ngayon. Sila ang mas kailangan ng mga taong nagkakasakit. Alam naman natin na hindi lahat ng sakit kayang gamutin ng doktor. Sana hindi dumating sa punto na kakailanganin mo si inay. Baka kasi hindi na siya pwede nun. Hindi ko akalain nga aabot kami sa matinding pagtatalo ni Ate Belinda. Wala naman ako naramdamang pagsisisi sa puso ko dahil sa ginawa ko. Alam ko naman kasi na tama lang ang ginawa ko. Hindi ako pwedeng manahimik lang kung sangkot na si inay sa ginagawa niya. Inaasahan ko rin naman na lalaki pa ang gulo sa pagitan namin. Ang mga anak mo ba ang kausap mo? Opo, Nay. Nagsusumbong po si Baste na nagpaparinig si Juvie sa Facebook. Sino naman ang pinaparinggan ni Juvie? Ang mga anak ko po. Alam naman daw nila na patungkol sa kanila ang post dahil ako lang naman ang sumugod sa bahay nila nung isang araw. Iba na talaga ang nagagawa ng cellphone sa mga kabataan ngayon. Sino ba kasi ang nag-imbento niyan? Si nanay talaga. Nasisi pa ang nag-imbento. Nasa tao pa rin naman kasi kung paano siya magiging responsable sa mga ginagawa niya. Katulad ni Juvie, halatang hindi man lang pinag-isipan ang ginawa. Sabihin mo sa mga anak mo, huwag na lang kamo pansinin. Ganon na nga po ang sinabi ko para hindi na lumaki ang gulo. Kilala naman nila ang pinsan nilang si Juvie na hindi rin nagpapatalo katulad ng nanay niya. Hindi pa kita nakakausap sa pagsugod mo sa bahay ni na Belinda. Akala ko ba gusto mong magkaayos na ang pamilya natin? Bakit ikaw mismo ang gumagawa ng bagay na lalong magpapagalit sa pinsan mo? Tama lang po ang ginawa ko. Pati kayong nananahimik sinasali niya. At sa palagay ko, hindi na maaayos ang pamilyang to hanggat makitid ang utak ni Ate Belinda. Iba kasi ang nagagawa ng pera. Tingin nila, superior na sila at laging tama. Akala yata nila hindi mauubos ang pera nila. Wala naman silang ibang pinagkukunan ngayon. Wala na namang trabaho ang asawa niya. Balang araw, maiisip din niya na mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa anumang material na bagay. Kapag nangyari yon, wala na tayong pakialam sa kanya. Nasasabi mo lang yan dahil galit ka. Alam ko naman na maawain ka. Napuno na rin po ako, tsaka alam ko po na hindi rin titigil si Ate Belinda sa ginagawa niya. Lagi naman akong nakahanda. Mukhang hindi na yata matutupad ang pangarap ko na magkasundo ang pamilya natin. Nalulungkot din ako pero si Ate Belinda kasi ang problema. Sabi nga ng ibang pinsan namin mahilig pa siyang mag-recruit ng mga kakampi sa kanya. Nang mga sumunod na araw, napansin kong hindi na rin ako pinapansin ng iba naming kamag-anak na dati nakakausap ko. Meron na akong ideya kung bakit. Pinagkibit-balikat ko na lang ang bagay na yun. Ganun talaga ang gawain ng pinsan nating yun. Nasanay na nga lang kami sa kanya. Matagal na pala kayong nagtitiis sa pag-uugali niya. Pero bilib din ako
Mahaba pa rin ang pasensya nyo. Muntik-muntikan ko na rin nga masugod siya sa kanila eh. Lagi ko lang inaalala mag-iina ko. Paano kaya kung makahanap ng katapat niya si Ate Belinda? Baka magbago na siya pag nagkataon. Wala bang naikukwentong mga anak mo sa'yo? Tungkol ba sa mga post ni Juby? Ang sabi ko lang sa mga anak ko, huwag na lang pansinin. Naaawa din naman ako kay Juvie. Kung nagagabayan sana siya ng mga magulang niya, hindi naman siya lalaki ng ganyan eh. Namamana rin kasi ang ugali. Nakuha niya ang pagiging suplado ng ama at pagiging palaban naman ng nanay niya. Na kahit wala na sa tamang katwiran pinaglalaban pa rin. Tama nga si Inay. Ginagamit na lang ni Ate Belinda ang nakaraan para makapanlamang sa atin. Para lagi siyang makakuha ng simpatsya. Lagi na lang kasi niyang isinasangkalan ang nangyari sa mga magulang niya. Alam naman ng Diyos na pinagsisihan na ni Papa ang nagawa niya. Alam naman ng lahat kung gaano kabait ang papang mo kumpara kay Tio Romulo. Oo nga. Ay, paano Terry? Uwi na muna ako ha. Baka hinahanap na ako ni Faye. Baka sabihin nun, inutusan lang ako na humiram ng kayuran hindi na ako nakabalik. Lingid pala sa amin ni Kuya Val, nakita kami ni Juvie na magkausap. Agad siyang nagsumbong sa nanay niya na baka may pinaplano kaming dalawa ni Kuya laban sa kanila. Sa galit sinugod ni Ate Belinda si Kuya Val sa kanila. Naabala naman sa pagkakayod ng niyog sa kusina nila. Oh, Ate Belinda, napadalaw ka. Ano bang sadya mo? Tuloy ka muna. Hindi ako nandito para makipagkwentuhan sa inyong mag-asawa. Galit ka na naman. Ano bang kailangan mo? Anong pinaplano niyo ni Terry, ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nakita kayo ni Juvie na nag-uusap kanina. Nagkwentuhan lang kami sandali ni Terry. Humiram kasi ako nitong kayuran ng nyug. Tsaka anong pakialam mo kung mag-usap man kami? Wala namang masama doon Masama. Dahil alam ko meron kayong pinaplano laban sa akin at sa pamilya ko. Wala kaming pinaplano laban sa inyo. Sinungaling! Kilala kita. Gaya ng ama mo, utak kriminal ka rin. Sumusobra ka na talaga. Wala kang karapatan na basta na lang pupunta sa pamamahay namin at pagsasalitaan ako ng hindi maganda. Bakit nasasaktan ka? Totoo naman kasi. Binabalaan kita, Val. Baka matulad ka sa tatay mo. Hindi mangyayari sa akin ang nangyari kay tatay dahil wala naman akong ginagawang masama at wala rin akong pinaplano. Itinatanggi mo pa may nakakita nga sa inyo. Nakita lang kami ng anak mo pero hindi naman niya narinig ang pinag-uusapan namin ni Terry. Hindi na kailangan marinig ng anak ko ang masamang plano nyo. Sapat na ang makita niya kayo. Wala talagang pinagkaiba sa'yo ang anak mo no? Manang-mana siya sa'yo. Ay, ang mabuti pa umalis ka na rito. Nakakaabala ka lang. Akala mo naman gustong-gusto kong tumagal sa bahay nyo. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Napakayabang talaga dahil may pera lang sila. May mga GC din ang magpipinsan kung sino lang ang magkakasundo. Kabilang na doon ang dalawa kong anak. Dahil sa pagpapaiwas ko sa kanila kay Juvie, nabanggit ko sa kanila ang ginawa nito kay Kay. Dahil sa lumalalang away ng pamilya, sinabi ng anak kong si Baste sa mga pinsan ng bagay na yun. Bilang babala sa kanila. Dahil nga mga bata pa, sa pag-aakalang kailangan din nila yun sabihin sa mga magulang nila, ipinaalam nila ang bagay na yun. Hindi nagtagal kumalat ang balitang yun hanggang makarating na rin kay Kuya Val. Hindi tuloy ako makapagsalita habang kaharap niya kami ni Nanay. Ang pananahimik niyo magpapatunay na totoo nga ang balita. Hindi lang yun gawa-gawa. Bakit niyo kailangang ilihim? Ayoko na kasi lumaki pa ang gulo. Kinausap ko na rin si Belinda sa ginawa ng anak niya. Malamang pinagtakpan pa niya at ipinagtanggol ang anak niya. Normal lang na ipagtanggol ang anak niya. Pero hindi normal sa isang dalagitang katulad niya na ipakulam ang anak ko. Wala namang ginagawa sa kanya si Kea. Sa tingin ko kasi kuya, naiimpluwensyahan lang siya ng nanay niya. Alam kong nakakagalit pero intindihin mo pa rin ang bata.
Hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi niya talaga malalaman na mali ang ginagawa niya dahil sa konsentidora niyang nanay. Sana lang Kuya Val, huwag mo nang isipin ang gumante. Marami na akong pinalampas na ginawa ni Ate Belinda. Bakit pati anak ko kailangan nilang gawan ng masama? Lalo lang gugulo ang pamilya natin kung puro galit ang paiiralin. Dahil ba sa tatay ko nakapatay sa ama niya? Kailangan ako na lang lagi ang magparaya. Kami na mga anak ko. Halos ayaw namin ng asawa ko na madapuan ang lamok ang mga anak namin. Lahat ng pag-iingat mula noon hanggang ngayon, ginagawa namin ni Fe. Tapos si Joby, ipapakulam lang niya ang anak ko nang walang dahilan. Hindi na ako mananahimik lang. Kuya Val, sandali! Huwag ka munang umalis! Hayaan mo na lang siya. Sigurado po na susugod yun kina Ate Belinda. Baka kung anong mangyari. Kahit naman sumugod siya, wala naman ang pamilya ng pinsan mo doon. Kahapon pa sila umalis. Sabi ng tiya Odette mo, ilang araw daw mawawala. Ay, bakit ba lalong lumala ang sitwasyon? Gusto ko lang naman na magkaayos-ayos na ang pamilya natin. Hindi mo kontrolado ang mangyayari. Kahit ano kasi ang plano natin, kung hindi naman yun ang kaloob ng Panginoon, wala tayong magagawa. Natatakot po ako sa pwedeng gawin ni Kuya Val. Mas nag-aalala ako sa kanya. Mabait kasi si Val gaya ng ama niya. Alam mo naman ang kasabihan sa mga taong mababait. Kapag napuno, ay matinding magalit. Paliliwanagan ko rin siya baka sakaling kumalma at makinig. Hindi ko akalain na si Val din pala ang makakatapat ni Belinda. Hindi po pwede na maghintay na lang tayo. Baka maulit ang nangyari noon. Kung sakali man, yun talaga ang nakatadhana na mangyari. Kung magsalita naman po kayo, Nay, parang hindi kayo nag-aalala. Buong buhay ko, wala na akong ginawa kundi ang mag-alala sa away ng pamilya natin. Kaya lang, Nay, kung wala tayong gagawin, ang mga bata sa pamilya ang maaapektuhan ng husto. Ilang beses na rin akong gumitna, pero hindi naman nila ako pinakikinggan. Ngayon pa kaya na matanda na ako at ilang panahon na lang ang nalalabi sa mundong ito. Kung ano man ang magiging pag-uugali ng lahat ng mga apo ko, mga magulang nila ang responsable doon. Ako naman hindi nag-aalala sa mga apo ko sa iyo dahil lumaki silang mababait at masusunurin, maging sa mga kapatid mo. Siguro nga wala na akong magagawa pa para pigilan ang pwedeng mangyari. Walang ibang dapat sisihin kundi si Ate Belinda lang din. Nakita naman kasi namin ang kagustuhan ni Kuya Val na makipag-ayos sa kanya pero siya ang ayaw. 4 na araw din bago bumalik ang pamilya ni Ate Belinda. Kasalukuyan nilang pinapasok ang mga gamit nila nang dumating si Kuya Val. At nahablot niya ang pamangkin namin si Juvie. Bago pa ako makalapit at mapigilan to, nasampal na niya ang pamangkin namin. Lahat kami sandaling natigilan. Nang tumakbo papasok ng bahay ang dalagitan, nun lang parang natauhan si Ate Belinda. Bakit mo sinampal ang anak ko? Hayop ka talaga! Pareho kayo ng ama mo! Kulang pa nga yung kung tutuusin. Dapat sa anak mo, pinapadugo ang bibig. Ano bang ginawa ng anak ko sa'yo, ha? Alam mo ang ginawa ng anak mo? Wala kayong kasing sama. Akala nyo ba, hindi ko malalaman na pinakulam ng anak mo si Kay? Naniwala ka naman sa tao nagsabi sa'yo niyan. Ito ba, Terry, ang gusto mo mangyari? Ang magkagulo kami, ha? Huwag mo nang itanggi. Mismo ngang kumulam kay Kay ang umamin sa akin. Kahit na, wala ka pa rin karapatang saktan ng anak ko. Magbabayad ka sa ginawa mo. Mabubulok ka sa kulungan. Sige, paabuti mo doon. Hindi ako natatakot. Sa ginawa niyo sa anak ko, mas gugustuhin ko na lang na maging masama. Kung panig sa inyo ang batas, sa ibang paraan ako maniningil. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Tama na! Pag-usapan na lang natin to sa maayos na paraan. Hindi na maaayos to. Sinagad na ng babaeng to ang bait ko. Gusto pala niya ng ganong laban Sige, ibibigay ko. Humanda ka kapag dumating ang asawa ko.
Tingnan ko lang kung hindi ka niya patayin sa bugbog at sa kulungan ka rin babagsak. Hindi na yan uubra sa akin. Mas matakot ka sa pwede kong gawin. Kahit pa ulit-ulit mo kong saktan at insultuhin, wala kang naririnig mula sa akin. Pero ibang usapan na kapag anak ko na ang dinamay mo. Nakikiusap naman ako sa iyo, Kuya Val. Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Hindi kailangan madamay ang mga bata sa away ninyong matatanda. Huwag idamay. Ang anak ko pinakulam nila. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo Wala nga kaming kinalaman sa nangyari sa anak mo. Sinungaling ka talaga. Tignan ko lang kung makapasok pa yung anak mo sa eskwelahan. Anong ginawa mo? Sumagot ka kung anong ginawa mo. Alamin mo na lang. Kapag may ginawa ka na ikakasira ng anak ko, hindi kita mapapatawad. May bago ba? Noon pa naman, hindi mo na pinatatawad ang pamilya ko. Kaya wala na akong pakialam. Kahit hanggang kamatayan, hindi mo ako mapatawad. Hindi ba kayo marunong mahiya? Hindi lang kamag-anak natin ang nakikiusyoso, pati na rin ang ibang tao. Imbis na walang nakakaalam, kayo na rin mismo ang nagpapakalat ng baho ninyo. Walang dapat sisihin kundi ang lalaking to. Lagi naman ako o ibang taong sinisisi mo Kailan naman kaya darating ang panahon na sisihin mo rin ang sarili mo? Wala akong ginagawang masama. Kaya hindi mangyayari na sisisihin ko ang sarili ko. Tignan natin. Hoy Val! Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos sa iyong hayop ka! Hayaan mo na lang siya, ate. Puntahan mo na lang si Juvie. Mas kailangan ka ng anak mo kaysa unahin mo ang pakikipag-away. Noon lang siguro naalala ni Ate Belinda ang anak kaya dali-dali niya ako iniwan at pumasok sa loob ng bahay. Maririnig naman ang mga bulungan sa paligid. Hati sila sa opinyon. May biglang kumampi kay Kuya Val at meron namang kampi pa rin kay Ate Belinda. Umalis na rin ako para kausapin si Kuya Val. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Pero hindi ako sang-ayon sa pananampal niya sa pamangkin namin. Nasaan ang asawa mo at mga anak? Huwag mo na silang hanapin dahil wala na sila rito. Ay, kuya, bakit mo naman ginawa yun kay Juvie? Dapat lang yun sa kanya. Makasakaling matauhan siya sa ginawa niya. Paano yan? Sigurado na sasampahan ka ng kaso ni Ate Belinda. Minor de edad ang bata. Hindi tama na sinaktan mo siya kahit ano pang galit mo. Tapos na naman. Nagawa ko na. Hindi mo man lang inisip ang pamilya mo. Paano kapag nakulong ka? Paano ang pag-aaral ng 3? Pamilya ko lagi ang prioridad ko. Alam mo yan, Terry. Masyado ka kasing nagpadalos-dalos. Kilala natin si Ate Belinda. Hindi yun papayag na hindi siya makakaganti sa'yo. Alam ko naman yun Pinaghandaan ko na naman ang lahat. Kung meron kaming maitutulong ni nanay, magsabi ka lang. Alam ko naman na maaasahan ko kayo ni Tia Carmen. Pero ayokong pati kayong madamay pa sa ginawa ko. Pamilya tayo. Sino pa bang magdadamayan kundi tayo-tayo lang din? Salamat, pinsan. Hayaan mo. Kapag nangailangan ako ng tulong, ikaw ang una kong lalapitan. Wala akong kamalay-malay na yun na pala ang huling sandali na makakausap ko si Kuya Val. May plano na pala silang magpakalayo-layo ng pamilya niya para magawa ang balak na paghihiganti sa pinsan namin. Samantala, hindi naman nag-aksaya ng oras si Ate Belinda. Kasama ang anak at asawa, pumunta sila sa presinto para maghain ng reklamo laban kay Kuya Val. Nakarating din kasi sa kanila ang kumakalat na paninira laban kay Juvie. Siya daw ang nagpakulam sa pinsan dahil sa matinding inggit. Nasaan si Val? Sabihin niyo na kung saan siya nagtatago. Ha? Wala siya dito. Bakit hindi mo siya puntahan sa kanila? Wala nga siya doon. Lahat sila ng pamilya niya naglahong parang bula. Alam kong alam mo kung nasan sila. Kaya magtapat ka na kung ayaw mo madamay. Hindi ko alam kung nasaan sila. Sa'yo ko nga lang nalaman na umalis sila Lahat ng mga kapatid niya pinuntahan ko na.
Wala rin silang alam kung saan nagpunta si Val at ang pamilya niya. Malapit kayo sa isa't isa kaya alam ko may nalalaman ka. Sinabi ko na nga sa'yo na wala akong alam. Matigas ka, ah. Sige, ihanda mo yung sarili mo. Ipapakulong din kita. Ano naman ang ikakaso mo sa akin, Aber? Ano pa ba? Di ang pakikipagsabwata mo sa kriminal na yon. Kriminal agad? Wala pa namang napapatay yung tao para tawagin mo ng ganyan. Sa ginawa niya sa anak ko, masahol pa siya sa ama niya. Sinira niya ang buhay ni Juvie. Hindi tuloy siya makapasok sa eskwelahan. Sana naman lawakan mo yung pag-iisip mo. Nagawa lang yun ni Kuya Val dahil sa matinding galit, dahil sa ginawa ng anak mo. Sino ba namang magulang ang hindi magwawala kapag nalaman na ipinakulam ang anak niya? Hindi nga ginawa ni Juvie yun. Ikaw nga hindi mo matanggap na ginawa yun ng anak mo dahil masakit. Di lalo na si Kuya Val na tunay na biktima ang anak niya. Tama na nga ang usapan natin. Lumalayo na tayo sa totoo kong pakay sa inyo eh. Hindi ako naniniwalang wala kayong alam sa pagtakas ni Val. Wala nga sabi eh. Bahala ka na rin kung anong gusto mong gawin. Tingin mo naman sa sarili mo laging ikaw ang tama. Mabuti pa umalis ka na at huwag nang babalik. Sa inasal mong yan, hindi mo na rin ako iginalang bilang tiyahin. Paano kita igagalang kung wala ka namang pinagkatandaan? Sumusobra ka na ha. Nanay kong pinagsasalitaan mo. Wala ka talagang modo. O bakit? Totoo naman, di ba? Walang silbi ang nanay mo. Itong tatandaan mo, Ate Belinda. Oras na kailanganin mo ang tulong ni inay, ako mismong hahadlang para makalapit ka sa kanya. Kahit kailan, hindi ako hihingi ng tulong sa nanay mo. Di umalis ka na. Bitiwan mo nga ako. Aalis ako. Hindi mo ako kailangang ipagtulakan. Ni ang dumaan sa harap ng bahay namin, wag na wag mo nang gagawin. Kapal talaga. Saan kaya nagpunta si Val at ang buong pamilya niya? Hindi ko rin po alam eh. Nagulat nga rin ako sa nalaman ko. Wala man lang siyang pahiwatig sa balak niya nung huli kaming nag-usap. Tama lang siguro ang ginawa niya. Ni isa sa mga pamilya niya kasi ay hindi sasantuhin ni Belinda. Bakit kaya may mga taong sila na nga ang nakasakit? Sila pa rin ang galit at may gana pang gumanti. Lumipas ang mga araw at linggo na wala namang pulis na dumadating sa bahay. Sabi ng pinsan ko, hindi naman daw tinuloy ni Ate Belinda ang pagsasampa ng reklamo. Hindi na rin daw lumalabas ang pamangkin naming si Juvie dahil sa kahihiyan. Kay nanay ko nga lang nalaman na malubha na palang sakit ng asawa ni Ate Belinda. Ilang araw na raw tong naglalagi sa ospital. Yun po siguro ang dahilan kung bakit hindi na nagsampa ng kaso si Ate Belinda. Mahahati pa nga naman ang oras niya sa pag-iintindi sa kaso at pag-aasikaso sa ospital sa asawa. Marahil nga. Sabi pa, mukhang hindi na raw magtatagal ang buhay nito dahil tinatanggihan na ng katawan ng gamot. Bakit ang bilis naman yata? Okay pa naman siya nung birthday niya eh. Ganon talaga ang buhay. Siguro, inabuso rin niya ang katawan noon kaya naniningil na. Kaya lagi kong bilin sa asawa ko, tigilan na ang sobrang pag-inom. Hindi rin ka ako maganda sa katawan. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung gaano katotoo. Alam mo naman ang mga chismis dito sa atin. Lagi nang may dagdag bawas. Ano po ba yun? Wala na daw pera ang Ate Belinda mo. Nangihingi na daw kasi ng tulong sa iba nating kaanak. Eto na nga ba ang sinasabi ko? Ang bilis talaga ng karma. Siguro karma na nga. Sa dami kasi ng ginawa niyang masama eh. Sa palagay ko po, kahit bumalik ngayon sina Kuya Val, hindi na rin sila guguluhin ni Ate Belinda. Hindi nga natin alam kung nasaan sila ngayon. Kung maayos ba ang lagay nila? Sana iparating ng mga kapatid niya ang nangyayari dito para makabalik na sila sa bahay nila. Isang linggo pagkatapos namin mapag-usapan ni Inay ang tungkol sa asawa ni Ate Belinda, pumanaw na raw yun sa ospital. Sa bahay nila ibuburo lang labi ng lalaki. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Unang gabi pumunta kami para makilamay. Hindi naman kami nagtagal ni Inay. Dahil bawal na sa kanya magpuyat.
Babalik na lang ako bukas, kahit hindi tayo pinapansin ni Ate Belinda at ng mga anak niya. Huwag ka nang bumalik. Tapos na ang pagpunta natin kanina. Sige po, sa bagay nga, halos wala ngang kapitbahay ang pumunta. Ganoon talaga kapag hindi ka naging mabuti sa kapwa mo. Kaya ayaw na kitang pabalikin dahil nakikiramay ka na nga, hindi ka man lang pansinin. Masakit yun para sa akin. Dala lang po siguro ng pagluluksa ni Ate Belinda. Wala pa siya sa wisyo para makipag-usap. Bakit naman sa iba sumasagot siya? Siguro nga, galit pa rin siya. Hanggang sa burol ng asawa niya mataas pa rin ang tingin niya sa sarili. Kung hindi niya tayo kailangan sa mga sandaling ito, edi wag na rin natin siyang damayan sa mga susunod. Huli na rin po yun. Napagod na rin ako sa kanya. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hindi na maaayos ang pamilyang to. Pamilya mo na lang ang intindihin mo. Hayaan mo na ang ibang bagay. Kahit sa araw ng libing, hindi na rin kami sumama. Nakarating sa amin ni inay na puro kamag-anak lang ng asawa ng pinsan ko ang sumama. Ni isa sa mga taga rito, wala man lang naglaan ng oras para makipaglibing. Umuwi din muna ako sa amin para asikasuhin ng pamilya ko. Pag uwi ko sa bahay ni inay, ganun na lang ang gulat ko sa taong nadatnan ko. Kuya Val, ikaw nga! Ako nga, bumalik na kami ng pamilya ko. Yun din kasi ang gusto ng mga kapatid ko eh. Saan ba kayo naglagi? Sa kabilang barangay lang naman, sa kaanak ng asawa ko. Siguro nabalitaan mo nang nangyari kay Ate Belinda. Hindi lang yun ang nalaman ko. Wala na raw silang pera. Wala na siyang kapangyarihan. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa kanya? Oo, at wala akong balak na makipagbati sa kanya. Sana isa sa inyong matutong magpakumbaba para matapos na ang gulo ng pamilya. Wala kang aasahan sa akin. Nang malaman ko ang ginawa ni Juvie sa anak ko, pinutol ko na ang pagiging magkamag-anak namin. Sana maintindihan niyo ako ni Tia Carmen. Oo naman, iho. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya. Minsan pupunta ako sa inyo para makipagkwentuhan sa inyo ni Ate Fe. Sa totoo lang, mula nang umalis kayo, wala na akong makausap na matino dito. Nasa bahay lang naman ang asawa ko. Anumang oras pwede mo siyang puntahan. Natutuwa ako at nakabalik na kayo. Ihanda nyo na lang ang mga sarili ninyo. Sigurado na hindi pa rin kayo titigilan ni Belinda. Oo, wag na nga lang niyang aasahan na katulad pa rin ako ng dati, na tinatanggap lang lahat ng masasakit na salita mula sa kanya. Mula nung pumanaw ang asawa, bihira na lang lumabas si Ate Belinda. Pero nang malaman niyang bumalik na si Kuya at ang pamilya nito, mabilis siyang nagtungo ron para kumprontahin ito. Ha! Tama nga ang nakarating sa aking balita. Bumalik na kayo. Babalik talaga kami dahil nandito ang bahay namin. Akala mo siguro nakalimutan ko na ang ginawa mo dahil nagluluksa pa kami, no? Kung wala ka pa rin kapaguran, bahala ka. Ituloy mo lang ang plano mo. Hindi ako papayag na hindi mo pagbayaran ang ginawa mo. Hindi porke wala nang asawa ko eh. Wala na akong kapangyarihan na ipakulong ka. Gawin mo na lang. Puro ka salita eh. Ang yabang mo ah. Sino bang pinagmamalaki mo ngayon, ha? Wala. Napagod na lang siguro ako sa walang katapusan na makikipagtalo sa'yo. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako mapapagod. Ay, nasa iyo naman yan. Pero oras na mga ilangan ka ng tulong, hindi na kami mag-aaksaya ng panahon. Kahit kailan hindi ko kakailanganin ng tulong mo. Huwag ka lagi magsalita ng tapos. Huwag mo rin hahayaan na mag-isa ang mga anak mo sa labas ng bahay nyo. Dahil kung anong ginawa mo kay Juvie, gagawin ko rin sa kanila. Wala ka na talagang kinatatakutan kahit ang karma. Ikaw ang matakot sa karma. Dahil sa mga kasalanan na ginawa mo at ng ama mo. Naghintay naman si Kuya Val sa aksyon na gagawin ng pinsan namin. Pero lumipas lang ang ilang linggo, wala naman itong ginagawang hakbang. Nakikita naman namin ang mga anak ni Ate Belinda pero madalas umiiwas ang mga yon. Para bang takot na takot. Mula nang mamatay ang ama nila,
Parang nawalan na ng buhay ang bahay nila. Patuloy naman kami sa ginagawa namin sa araw-araw. Minsan may handaan kina Kuya Val dahil kaarawan ng panganay nitong anak. Lahat imbitado maliban kay Ate Belinda. Bumabahano ng pagkain at inumin. Lahat masaya. Maaga pa naman nun pero galit na sumugod si Ate Belinda. Hindi pa ba tapos ang okasyon na to, ha? Nakakastorbo na kayo sa amin eh. Para kayong walang kapitbahay. Wala naman kaming ginagawa. Nagkakatuwaan lang ang mga bisita. Hindi nga kami nagrenta ng videoke para hindi kami makaabala eh. Masaya lang kami nagkukwentuhan dito. Ang lalakas nga ng boses nyo. Hindi kami makapagpahinga dahil sa inyo. Kapag kayong may okasyon at maingay, wala kayong naririnig na reklamo sa amin. Ngayon lang naman ako naghanda. Hindi ba pwede na bigayan tayo? Eh bakit naman kita pagbibigyan, ha? Sa laki ng atraso mo sa pamilya ko, wala kang karapatang magsaya pati ang pamilya mo. Naririnig ka ng mga bisita. Huwag mo naman sanang pakita ang sama ng ugali mo. Ha? Ako pa pala ang masama, ha? Alam naman nila kung anong ginawa ng tatay mo. Kaya alam nila kung sino ang masama sa atin. Ate Belinda, pakiusap naman. Umuwi ka na. Nakakahiya sa mga bisita. Lalo na sa mga bisita ng may birthday. Baka isipin nila ganito pala dito sa atin. Bigayan na lang kayo ni Kuya Val. Isa ka pa! Akala ko pa naman sa aking kakampi. Inimbita pa naman kita sa kaarawan ng asawa ko. Hoy kayo! Magsiuwi na kayo, ha? Tapos na ang party! Grabe talaga siya. Masama ang loob niyan dahil bukod tanging siya lang ang hindi imbitado. Ituloy na natin ang pagsasaya. Total wala na naman si Ate Belinda. Hindi na pinansin ng mga bisita ang nangyari. Tuloy lang sila sa pagkain at masayang kwentuhan. Samantalang nagingit-ngit naman ang kalooban ni Ate Belinda habang nakasilip sa bintana. Hindi siya makapaniwalang parang bumaliktad na ang mga pangyayari. Alam niya kasing hindi na nila mararanasan ng ganong handaan. Hirap na rin kasi sila kung saan kukuha ng pagkain. Mula kasi nung mamatay ang asawa niya, lumabas na rin ang tunay na kulay ng mga bayaw at hipag niya. Ramdam niyang hindi na sila itinuturing na kapamilya. Anong gagawin ko? Kanino na lang kami lalapit? Kahit mga kapatid ko wala rin naman. Dahil sa ginawa kong pagdadamot sa kanila nung meron ako. Ang hirap palang mag-isa. Kahit ako tuluyan na rin napuno kay Ate Belinda. Kaya kahit nakikita ko siya o mga anak niya, iniiwasan ko na rin. Nawalan na ako ng amor. Nag-focus na lang ako sa pamilya ko at sa maliit kong negosyo online. Hindi rin ako umaalis sa tabi ni Inay ngayon dahil nangihina na siya. Wala naman siyang iniindang sakit. Basta nangihina lang daw siya. Siguro dahil na rin sa katandaan, kung ano-ano na ang nararamdaman. Ayos na po ba kayo, Nay? Nakalabas na kayo ng balkonahe eh. Naiinip ba kasi ako sa kwarto? Kung ano-ano rin kasi ang pumapasok sa isip ko kapag mag-isa lang ako. Ano naman po ang iniisip ninyo? Nung kabataan ko, nung buhay pa ang tatay mo, magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko. Alam ko po na namimiss na ninyo siya, pero Nay, huwag po muna kayong susunod sa kanya, ha? Ipinauubaya ko na sa may kapal kung hanggang kailan na lang ako sa mundong ito. Siya lang naman ang nakaalam. Siya nga po pala, Nay. Sinabihan ko na rin ang mga kaanak natin dito na hindi na muna kayo manggagamot. Baka isa rin yun sa dahilan kung bakit kayo nanghihina. Baka nga, pero gusto ko pa rin manggamot kapag bumalik na sa dati ang lakas ko. Ikaw ba walang balak manggamot? Ikaw naman ang nakakaalam ng kakayahan ko ah. Nay naman, di ba sinabi ko na sa inyo ayokong sundan ang yapak ninyo?
Ayoko maging manggagamot. Mas gusto kong pagtuunan ng atensyon ng negosyo ko. Sayang naman kasi. Marami ka sanang matutulungan kung sakali. Siguro kung manggagamot po ako, sa pamilya ko lang. Ako lang kaya ang gumagamot sa mag-aama ko. Maganda pa rin kung nakapanggagamot ka sa ibang tao. Pero hindi na kita pipilitin. Malay nyo naman po sa mga susunod na araw, magbago ang isip ko. Sa panggagamot pala ako nakalinya. Sa inyong magkakapatid, ikaw lang ang nakamana ng panggagamot ko. Sana nga magbago ang isip mo. Mas marami ka pang matutulungan kaysa sa pagnenegosyo mo. Matagal na rin kaming hindi nagkikita ni Kuya Val kaya naisip kong dalawin sila mag-asawa. Pero pagpunta ko, saradong-sarado yun. Uuwi na sana ako nang may magsalita sa likuran ko. Paglingon ko si Ate Belinda pala. Hindi ko maitago ang pagkabigla ko dahil sa ayos niya. Mas tumanda kasi siyang tingnan. At kita na ang kulubot sa kanyang muka at braso. Saan kaya sila nagpunta? Hindi ko alam. Mula nang bumalik sila, wala na silang ginawang mag-anak kundi umalis. Pag-uwi ang daming dala. Hindi naman nakakapagtaka. Pareho namang may trabaho ang dalawang anak ni Kuya Val. Sa pagkakaalam ko rin, sila na ang nagpapaaral sa kapatid nila. Siguro nga. Halatang naiinggit sila sa amin kaya ginagaya ang ginagawa namin nung buhay pa ang asawa ko. Hindi porke nagagawa na rin nila ang mga dating hindi nila nagagawa, naiinggit na sila sa inyo. Palibhasa kasi hindi mo ganun kakilala ang mga yan. Kilala ko silang mabait at marunong makisama sa kapwa. Kaya hindi nakakapagtaka na biyayaan sila ng swerte. Ngayon lang yan, makikita mo maglalaho din ang swerte nila. Mukhang ikaw ang naiinggit Bakit naman ako maiinggit sa anak ng kriminal ha? Mag-iingat ka sana sa mga binibitiwan mong salita. Baka bumalik yun sa'yo. Hindi yan mangyayari. Lagi namang ganyan ang sinasabi mo Maiwan na nga kita. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Teka lang Terry, may itatanong pa ako sa'yo. Ano yon? Nanggagamot pa ba si Tia Carmen ha? Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ni Juvie. Ang gawin mo, dalhin mo na siya sa doktor. Hindi na kasi nanggagamot si inay. Ganun ba? Kasi kung hindi na dadala sa gamot, baka may impeksyon ng anak mo. Baka kailangan ng reseta ng doktor. Wala kasi siyang iniinom na gamot Ha? Walang iniinom na gamot? Huwag mong sabihin wala kang pambili ng gamot ng anak mo. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ng anak ko Mukhang naghihirap na nga silang mag-iina. Bago ko umuwi, nagtanong-tanong muna ako sa mga kamag-anak namin. Doon ko nakumpirma na ultimo pagkain nila sa araw-araw inuutang na lang ni Ate Belinda. Yun nga lang, imbis na magpakumbaba, mataas pa rin daw to. At sinusumbat sa kanila yung mga panahong iniimbita sila tuwing may okasyon sa bahay nila. Nakausap mo ba sila mag-asawa? Wala po sila kanina May pinuntahan silang mag-anak. Bakit natagalan kang bumalik? Nakausap ko po kasi si Ate Belinda. Tapos nagtanong na rin ako sa iba nating kamag-anak. Ano naman ang nalaman mo? Ayun, ultimo pala pang saing nila sa araw-araw hirap ang mag-iina. May sakit pa ngayon si Juvie. Wala sigurong pampacheck up. Bakit hindi sila humingi ng tulong sa pamilya ng asawa niya? Hindi ko po masasagot yan. Sa ugali kasi ng asawa niya nung nabubuhay pa, baka ganun din ang pamilya. Bakit kasi hindi pababaan ng pride at lumapit sa atin para humingi ng tulong? Kapag gano'n naman kasi ang isang tao, kahit ako hindi ko gugustuhing tulungan. Sana pala sinabi mo sa health center humingi ng gamot. Uso kasi ang trangkaso ngayon. Baka yun ang sakit ni Juvie. Siguro po, ilang araw na daw masama ang pakiramdam. Kung hindi lang ako nanghihina pa pupuntahan ko sana. Alang-alang sa aking apo, isasantabi ko muna ang ginawa nila. Hindi naman ako papayag. Sa sama ng ugali ng mag-inang yun, baka po lalo kayong manghina. Hayaan nyo na lang na dalhin ni Ate Belinda ang anak niya sa doktor. Sige na nga. Kita nyo nga, nagpapahid na naman kayo ng langis.
Masakit na naman siguro ang kasukasuhan nyo. Ang mga buto ko ang kumikirot. Umiinom po ba kayo ng gatas na binili ko? Oo naman, kahit ang sama ng lasa. Itinitiis ko dahil sabi mo nga ang mahal noon. Bukas ang pinto ng sala habang nag-uusap kami ni Inay. Lingid pala sa amin, nasa labas si Ate Belinda at narinig lahat ng pinag-uusapan namin. Tahimik na lang siyang umalis at bumalik sa bahay nila. Mataas pa rin ang lagnat ng anak niya. At wala siyang magawa kundi punasan lang ito ng maligamgam na tubig. Hindi niya kasi magawang lumapit sa iba naming kamag-anak. Dahil baka malaman ng mga to na mas mahirap na sila sa daga. Ano bang kamalasan itong nangyayari sa amin? Parusa na ba ito? O baka naman meron nagsumpa sa amin? Wala namang gagawa nun kundi si Val. Nang sumunod na araw, nalaman na lang namin na sinugod sa ospital si Juvie. Hating gabi daw yon. Nag-iiyak si Ate Belinda dahil tumirik na daw ang mga mata ng anak. Hanggang na mga oras na yon, wala pa rin kaming balita kung maayos na ba ang lagay ng pamangkin namin. Ngayon mararamdaman niya ang takot naming mag-asawa nung ma-ospital si Kay. Huwag mong sabihing natutuwa ka pa sa nangyayari. Hindi naman sa ganon. Pero mabuti na rin na bumalik sa kanila ang nangyayari. Sana magsilbing aral yun sa kanila. Sana naman gumaling na si Juvie. Pag uwi niya, sana magbago na rin siya. Hindi na ako umaasa. Nagmana yun sa nanay niya. Si Ate Belinda dumarating. Ate, sandali. Kukumustahin ko lang sana si Juvie. Ayos na siya. Ligtas na sa anumang kapahamakan. Ano nga pala yung nasa balat mo? Parang mga paso. Nung nagkita tayo, wala naman yan Hindi ko alam Basta na lang tutumubo sa balat ko. Sobrang kate at mahapdi. Hindi nga ako pinapatulog Nandun ka na rin lang sa ospital. Hindi ka pa nagpa-check up. Ginawa ko na yan pero nakakapagtaka na hindi nila nakikita. Parang ako lang ang nakakakita at saka ikaw. Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi pangkaraniwan ang sakit ko sa balat. Nasisiguro ko na meron nagbigay sa akin nito. Parang kulam? Ganun na nga. Gusto siguro akong parusahan ng gumawa nito sa akin. Baka naman hindi. Subukan mo na magpatingin sa ibang doktor. Hindi na kailangan. Sigurado naman ako na may kumukulam sa akin O sige, kailangan ko pa kasing bumalik ng ospital May kukunin lang ako sa bahay na gamit. Sige te. Kahit nasa ganun na siyang kalagayan, hindi pa rin ako makaramdam ng awa. Magtapat ka nga Kuya Val. Ikaw ba ang nagpakulam kay Ate Belinda? Ginantihan mo rin siya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Isa lang ang masasabi ko. Kung ano man ang pinagdadaanan niya, bumalik lang sa kanya ang mga ginawa niya. Para mo na rin inamin na ikaw nga ang nagpakulam sa kanya. Mabuti pa, uuwi na rin ako. Huwag kang umiwas, Kuya Val! Tuloy-tuloy lang na umalis si Kuya Val at hindi na pinansin ang pagtawag ko sa kanya. Napapahagod naman ako sa batok. Pakiramdam ko kasi biglang nangapal yun. Paglingon ko, nakatayo pala si nanay sa may bintana. Hindi ko rin mabasa kung ano ang iniisip niya. Ganun yata kapag manggagamot. Kayang itago ang emosyon para hindi malaman ng iba. Nakita ko nga si Belinda. May kumukulam nga sa kanya. Si Kuya Val po ba? Oo, wala nang iba. Masyado na siyang nabulag ng kanyang galit. Ano po ang gagawin natin? Naalala ko tuloy ang mga binitiwan kong salita noon. Kaya nga hindi tama na nagsasalita tayo ng tapos. Hindi nyo naman po siya magagamot dahil sa kalagayan nyo. Ang tanging makapagpapagaling sa kanya ay ang magpakumbaba siya at humingi ng tawad kay Val. Sa taas ng pride ni Ate Belinda,
Hindi ko alam kung gagawin nga niya yun. Kung hindi siya naaawa sa sarili niya, sana sa mga anak na lang niya. Susubukan ko po siyang kausapin. Ikaw din, alisin mo ang galit niya sa puso mo. Ang itago mo riyan ay kabutihan para pagdating ng araw, maluwag kang makakatulong sa kapwa mo. Nang malaman kong nakauwi na ang mag-ina, dumalaw ako sa kanila. Kung dati si Juvie ang nakaratay, ngayon si Ate Belinda naman ang nakahiga sa kama. Madilim sa kwarto. Dahil ayaw daw nito ng liwanag sa labas. Mahapdi daw sa mga mata. Sinabi ko naman ang pakay ko pero nagmamatigas siya. Hindi ko na tuloy napigilan na mapabulala sa galit. Wala ka ba talagang pakialam sa mga anak mo? Wala kang pagmamahal o malasakit man lang sa kanila, ha? Paano kapag nawala ka? Hindi mo man lang ba naisip na pwede silang maging pulubi sa lansangan? Gusto mo ba yon, ha? Hindi ko to sinasabi para takutin ka. Ito talaga ang mangyayari sa kanila. Maliligaw sila ng landas. Walang magulang na gugustuhin yun mangyari sa kanilang mga anak. Tandaan mo sana, ate, walang pwedeng magmahal sa kanila katulad ng pagmamahal nating mga ina. Tama ka. Naging makasarili nga ako. Hindi ko magawang ibaba ang sarili ko. Naging sobrang taas ang tingin ko sa sarili ko. Akala ko lahat ng tao luluhod at susunod sa mga ipinapagawa ko. Nagkamali ako. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang magbago, alang-alang sa mga anak mo. Gawin mo para sa kanila. Tulungan mo ko. Pupuntahan ko si Val. Kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan niya. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Sa kanilang lahat. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Val, mapapatawad mo ba ako? Kanina, kinausap din ako ng asawa ko. Nalinawan ako sa mga sinabi niya sa akin. Akala ko, gagaan ang pakiramdam ko kapag nakaganti na ako sa iyo. Pero lalo lang bumigat ang dibdib ko. Parang may nakadagan na malaking bato. Hindi ako makahinga. Hindi naman kasi likas na masama, Kuya Val. Kaya ganun ang epekto sa'yo. Patawarin mo ko, Ate Belinda. Nagpadala ako sa galit ko sa inyong mag-ina. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Dahil ang nasa isip ko lang, ang makapaghiganti sa inyo. Kung hindi mo to ginawa, hindi pa ako magigising sa katotohanan. Hindi ko pa maiisip ang mga mali kong nagawa. Patawarin natin ang isa't isa. Sana bigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa na maging malapit. Kalimutan na natin ang nakaraan. Oo, Ate Belinda. Wala naman yun sa akin eh. Salamat. At nakuha na rin namin ang kapatawaran na nararapat sa aming ama. Salamat sa Diyos. Nagkabati na rin kayo. Natupad na rin ang matagal na hinihingi ni Inay. Meron na siyang maikukwento sa mga kapatid at iba nating kaanak sa kabilang buhay. Sa pagpapatawad ni Kuya Val, unti-unting naghilom ang mga sugat sa katawan ni Ate Belinda. Muling nanumbalik ang kanyang lakas. Iyak naman ng iyak ang mga anak niya habang nagpapasalamat sa kanilang tiyo. Marami sa mga kaanak namin na nagulat nang makita na nag-aayos na ang dalawa. Wala talagang imposible kapag nagpatawad ang isang tao. Salamat naman at nasa maayos na ang kalagayan ng mag-iina. Oo nga po, mabait at malambing naman pala si Juvie. Nadala lang siguro siya dati sa ugali ng ina. Salamat din at hinipo ang puso ni Val na patawarin na si Belinda. Sa aming magpipinsan, si Kuya Val talaga ang pinakamabait sa lahat. Napuno lang siya sa ginagawa ni Ate Belinda. Ang mahalaga ngayon, tapos na ang problema. Napag-isipan mo na rin ba kung gusto mong maging manggagamot katulad ko? Hindi pa po. Ayoko pong agawin ang trono nyo. Bumalik na rin naman po ang lakas ninyo. Pwede na ulit kayong manggamot.
Nararamdaman ko na balang araw, tatanggapin mo rin ang nakatakdang kapalaran mo. Tignan na lang po natin. Hindi ko naman po isinasara ang posibilidad. Ayoko lang pong magmadali. Naging masalimuot man ang buhay ng pamilya namin dahil sa isang pangyayari noon na hindi naman sinasadya. Salamat sa Diyos dahil mas nanaig pa rin sa puso ng bawat isa ang kabutihan. Ito siguro ang panahon na ang pagpapatawad ay nakatakdang mangyari. Maraming salamat po Miss Gwen sa pagbasa ng aking kwento. Sana po kapulutan din ito ng aral ng mga taga-subaybay ng channel nyo. Wakas,